Okay mga kabats, mga kaibigan, welcome back to another content. Teka lang, lagyan natin ng konting budots ito. Okay, so ano po ba ang pag-uusapan natin for today's video? I-clear ko lang muna kasi personally, kilala ko si Trike. As in, nung college pa kami, magkakilala na kami. If I'm not mistaken, lower batch siya sa akin nung college kami. Parehas kasi kami ng university na pinasukan noon. And of course, yung career trajectory niya, I believe galing siya ng liberal arts tapos ngayon nasa gaming industry na siya. And si Trike noon, marami siyang tinayong kumpanya together with some of our college friends. Ngayon, nung nag-solo si Trike, eventually tinayo niya yung Tier 1 Entertainment together with Alodia Goshing Fiao. Now, of course, ang Tier 1 naman, nagkaroon siya ng success and nagkaroon din siya ng mga, controversial na galawan. Now, nasa logbook na kasi ito ng chismis ko eh. Kung baga pag tinignan nyo, pag hinanap nyo Tier 1 Nico David, makikita nyo naman na marami akong content about dito since 2023. Quite recently kasi mga lods, yung issue natin for today is issue ng matagal na. Ngayon, merong mga mid-size and yung iba naman relatively malalaki na influencer are calling out Tier 1 kasi hindi pa daw bayad. Oh my kulay! So for this video, mag-feature tayo ng 4 na tao, okay, na nagka-problema sa Tier 1 that we know publicly. Pero ako, kung bibigyan ko ng advice si Trike dito, mag-settle kayo dito sa mga tao na to kasi kawawa naman sila. And we will talk about it towards the end. Pero, and siguro bago tayo pumunta dun sa mainline issue, gusto ko lang din sabihin dun sa mga influencers na may utang ang Tier 1, Number 1 is, kung gusto nyong magpatulfo, i-message nyo lang ako sa nd.gg. Kasi I believe we can do something about sa pagpapatulfo. Ito, punta lang kayo dito sa page na to kasi the return of the comeback na yung page ko eh. So, message nyo lang ako kung gusto nyo magpatulfo. And nakikiusap ako dun sa mga ibang influencers na may utang sila. Nagawin nyo lang yung ginawa ni Sachi. Kasi si Sachi yung una nating i-cover ngayon for today's video. Si Sachi kasi ay isang influencer, isang streamer na according to her, 1 taon daw siyang hindi binayaran ng Tier 1. Sabi niya dito, nakakapagod mag-follow up. I've been very quiet and patient pero hanggang ngayon may projects na hindi pa bayad. Yung isa, 1 taon ng delayed, madalas pang 1 buwan bago mag-reply. Wala pa ring malinaw na plano, paano kaya ako mababayaran? Kasi ganito mga lods kayo ay mga talents kayo, or let's just call it as it is, empleyado kayo. You need to be compensated kapag may ginawa kayong trabaho. Regardless, if that work is, kung ano yung nature ng work nun, you need to get paid, okay? So, ayan, kung ako dun sa mga tao, lagyan nyo lang ng feedback yung kumpanya. Kasi yung feedback naman, kung nag-a-anchor naman yan sa katotohanan, walang problema yan. Hindi kayo mapapatrouble dyan. Pero it is well within your right to be angry sa mga ganitong klaseng galawan. Now, if you guys need na, kung gusto nyo dalhin sa Rapid Tulfo in Action to, I think I can help you. Hindi ko sinasabing 100% makakasampa kayo doon, pero mataas yung chance, ganun na lang natin ilagay. It's exhausting to chase payments. Should I give up or should I be chasing payments? Lead the way. We've already earned. We shouldn't even have to keep following up. Pinahihirapan kami naming mga talents ninyo yun. O yun lang. Chasing payments. Okay? Idiretso na kasi sa dole. This is an option. Pero, may makakatulong dun sa proseso na yun. Yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Okay? Now, pumunta tayo kay Rogin. Kasi si Rogin, si Rogin kasi, kung naaalala nyo kay, naalala nyo yan? Kay Roger Rocker yan yung araw. So, si Rogin kasi isa siyang, masasabi kong matagal na siyang talent sa internet. And siya yung unang line ng mga talents ng Tier 1. Yay! So, ako
according to some rito sa isang nag-comment dito na ang sabi nitong si Romer J. Ambrosio, sabi ng picture 400k daw kasi tinanong ko yung utang. So malaki talaga yung utang na 400,000. Sana all. Okay, so this is ito yung kay Rogin na yung kay Rogin na na utang daw ng tier 1. Okay? We don't know kung totoo talaga yan or hindi kasi si Romer Ambrosio, kilala ko siya personally. So I don't think na he is lying dito. Siguro meron ganun talaga kalaking utang. Nakakamiss nung simple pa lang yung internet, no? Ganun talaga. Now, that is the second one. The third one is si Amara TV. Now, si Amara TV is isa to sa mga medyo malalaking influencer. Actually, malaki na si Amara eh. Pero yung maliliit ako, concern talaga eh. Kaya siguro nagbayad ang tier 1 sa kanya kasi natakot eh. Siyempre, dyan puputok yung issue eh. Kasi, after niya mag-post, sabi niya ganun dito, after 1 hour daw, I waited for months no pay. Less than 1 hour after posting, deposited na agad. Bakit ang bilis bigla? Para ba delete ko na? Wag mo i-delete, idol. Kasi yan. Kapag nagkapatulfuan, at least mapapabasa natin yan. Okay, kung gusto nyo talaga, I can help you there. Pero again, no guarantees. But then again, karapatan nyo kasi yan na magreklamo kayo sa right authority. Correct naman yung sa DOLE, pero baka kasi matagalan kayo sa proseso. And eto lang yung, pagka kiniliti na yan ni Sir Rafi, yari na yan. Magbabayad yan talaga. Walang choice kasi forever silang sira kapag hindi sila, hindi nila kayo sinetel At tandaan nyo, kahit na personally kilala ko si Trike, hindi naman tama na huwag kayong mabayaran. And I can understand that kasi may side din ako na nagtatrabaho ako sa social media. I mean to say, itong mga to, bayad to, di ba? And kapag ganyan na may project tapos sabay di ka nabayaran, medyo mabigat sa loob yan. Naiintindihan ko kayo on that level. So even though kilala ko si Trike personally, hindi naman pwede yan na sa inyo. Now, to be fair kay Trike, tier 1 talaga yung dapat yung sisihin. Yung entity na tier 1, hindi directly si Trike. Kaso, kumbaga parang lang yan parang sa flood control lang yan May most responsible dito. And as CEO, siya yung I believe is most responsible. Sana makuha niyo yung analogy na yun. No? Sabi, paano yung project ko dati, nag-sorry na lang sa email kasi di ako nabayaran. Paano yung ibang talents na sumusunod sa deadlines, pinaghihirapan yung posting, nagtatrabaho ng maayos until nawala pa rin yun. And then that's it. Yan lang yung pinost niya kaso sobrang nag-viral kasi sabi ko sa inyo, malaking influencer na si Amara TV So, and finally mga lods, ang gusto kong final na, padaan yung nararamdaman nila sa inyong mga nanonood ngayon is eto. Okay. Galing ito sa Glassdoor review. Ayan, glassdoor.com reviews/tier 1 entertainment. Tapos ito yung ratings na nakuha ng tier 1 sa mga taong umalis na sa tier 1. Okay, so 2.6 yung average niya or medyo hindi maganda. Ito yung parang review ng mga tao. Gaming culture foster creativity, great people. Upper management is full of fake people, sabi sa cons. The CEO is trying hard to be an influencer and is highly okay. Sabi dito sa nababasa ko dito sa Glassdoor good experience but compensation needs improvement. Supportive and friendly team opportunities, learn to grow professionally, low salary compared to the workload and market standards. Sabi dito nung nag-post lang nitong October 17 lang, ito July 2. It wasn't good and it's good until it wasn't, all because of top management. Pros, gaming culture fan, okay? All have shared trauma so everyone relate. Cons, ito, while collaborating within the department is efficient, like well-oiled, hindi. Wala akong ito. Internal is a mess, upper management is questionable decision, micromanage overwork. So nakikita niyo yung trend ng mga tao dito. I'm just saying sa inyo na marami ring negative na sinasabi yung mga tao. In the sense na there are 69 reviews here and kung titignan mo yung most ng review sa kanya
is mas marami yung negative kaysa sa positive. Kasi nga, ayan no, kalahati na lang 2.6. So 40% would recommend. Ibig sabihin 60% would not recommend. So objectively speaking, mukhang hindi maganda yung review ng mga tao sa tier 1. Now, it should also be noted na I believe early last year, umalis na si Alodia Gosheng Fiao sa tier 1 and naiwan na lang talaga yung burden dun sa isang CEO na humaharap sa inyo. Now, again, please, it is right for you to blame the company solely. I understand that. Pero yung kay Trike kasi sana magkaroon siya ng ano rito, ng i-address niya to publicly kasi hindi naman hindi siya sumasagot publicly sa mga issues Sumasagot naman siya. But this is kasi a matter of influencers pay. So it is something near and dear to me. Now, again, uulitin ko, kung gusto niyo nung magpatulfo dito, I probably, again, the operant word there is probably can help you. Kung sa tingin yung unfair to. Pero of course, kung ready rin na kayo dapat humarap doon kasi nga, it would be a public, yung medyo magkakaroon siya ng public na, nasa public domain kasi ang Raffy Tulfo in action. So, ayun na, magkikilitian kayo doon, sabi nga. Now, pumunta tayo sa page ni Trike kasi si Trike dito ay binabanatan siya ng mga tao. Well, justifiably so ito. Sabi ni Leomar J. Valencia, maging compassionate ka rin sa mga talents nyo, boss. Pasahurin mo muna ng maayos. Focus ka muna doon bago ka mag-post ulit. Compassion and a little extra pa sahod, boss. You can spell kindness without sahod. So, ito, binabanatan siya ng mga tao dito na magbayad siya. Well, again, hindi necessarily si Trike yung may kasalanan since yung tier 1 ang may atraso. Pero again, I am in the idea na since siya yung CEO, siya yung dapat most responsible doon sa mga talents na hindi nabayaran. That is just being fair. Now, ulitin ko ulit, if yung mga ibang talent wants to go to Tulfo, I probably can help you. Probably. Pero ang gusto ko lang sanang gawin nyo, is gamitin nyo yung platforms nyo para i-inform yung mga tao sa ganitong klaseng galawan ng mga malalaking kumpanya na yumuyurak sa karapatan nyo bilang mga talento at empleyado. Kasi this is not just one person complaining. This is a multitude of people complaining about their pay, about their compensation. Naiintindihan ko kayo on that matter. So, yun lang naman po yung sa akin for today. This is an ongoing issue. So, susundan natin to. Gege mga lods.